Kunin niyo to, Scob. Nakaharang sa side mo. Oh, ano yan? Saan ba si Gabriel Go dito sa Taiwan? Charis! At parati ko narinig yung unang statement. Skog! Skog! Ano ba yung skog na yan? Alam mo bang may mga nahuhuli tayo na mga naninigarilyo sa kalsada? Pag hindi mo binayaran, there is a big chance na babaan ka ng sampina. Kadalasan na nai-issuean po niyan yung mga merong mga negosyo. Videos that will make you wealthy and debt-free. Expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Siya po isang government employee at negosyante rin po. Ay nako, grabe. Siya po yung OIC ng MMDA Strike Force. Welcome sa Chink Positive, no other than Mr. Gabriel Go! Yes! So ipaliwanag mo muna, ano yung tinatawag nating ginagawa mo sa MMDA? We're trying to imply discipline and instill discipline sa ating mga kalye. We've been complaining for several years already na napakasikip ng mga kalye, napakadaming obstruction, napaka-traffic. Hindi natin nakikita what is some of the reasons behind. Ito ang pinapakita natin kung ano yung mga nagiging problema sa kalsada, which is unang-una, ang mga bangketa na dapat sa tao, nagiging extension ng kung ano-ano. So what we are doing is we are cleaning and clearing ang ating mga sidewalk at ating mga kalsada. Totoo yan, ang isang malaking problema talaga at concern talaga yung disiplina talaga. Para sa ikakaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Tama. Narinig mo na ba yung kasabihan na yun? Yes, very simple na factor pero napakahirap ituro or ibalik I mean, discipline is there, but the problem is for several years nakasanayan natin yung mga maling gawain. Hindi lang years, decades. Oo. Alam mo, Sir Chinky, dito sa atin, siguro hindi lang masyadong nanonotice ng public. We also implement those. Alam mo bang may mga nahuhuli tayo na mga naninigarilyo sa kalsada? Nai-issuean niya ng mga tinatawag nating environmental tickets. Magkano yung charge sa mga? Well, ang environmental tickets natin, it ranges from 500 pesos to 1,000 to 1,500 depending on the scope of violation. Kung hindi nila binayaran, ano mangyayari? Yan. Unlike illegal parking, pag hindi mo binayaran, hindi ka makakapag-renew or magkakaroon ka ng record, di ba? Ngayon naman, ang mga environmental tickets, pag hindi mo binayaran, there is a big chance na babaan ka ng sampina. Oh? Yes. There was a few years ago na meron pong naging, I'm not sure kung nabalitaan po natin, jaywalking. Hinuli ng jaywalking na issue ng environmental because of jaywalking. Hindi niya pinansin. Of course. Binabaan siya ng sampina. That was years ago. That's why sinasabi nga namin sa mga kababayan natin, huwag niyong iwalang bahala yung mga ini-issue naming environmental tickets. Kadalasan na nai-issuean po niyan yung mga merong mga negosyo na dirty ang frontage. Yung iba naman, they have the proper space already to conduct business, pero they opted to extend beyond their property line. So, nai-issuean din siya ng mga obstructions. So, right now, ito yung importante. Yun nga, let's talk about kasi yung discipline kasi, yun yung isang issue sa finances. True. Alam naman nila, 'di ba, na kailangan nila mag-ipon, pero hindi nila ginagawa. Kasi nga hindi naman sa kulang kita kulang rin sa disiplina. Totoo po 'yan. Actually, very true and very positive yung sinabi niyo nga po kanina, Sir Chinky, na if you're earning this certain amount, but your lifestyle is more than the amount that you are earning, definitely wala kang maiipon. Or worse, you'll be going overboard your expenditure. Mangungutang ka just to facilitate or to cope up with your lifestyle, which is, sad to say, yan ang nangyayari ngayon sa ating mga kababayan. Let's talk about naman itong clearing na ito. Like for example, itong napapanood natin sa video. Panoorin natin, kung pwede ilabas natin yung video. Yung clearing araw-araw. Paano ba ano bang routine mo sa araw na ito? Kanyari, in one day, what will you do? Well, normally, we start very early in the morning. I have actually 2 separate teams, or actually 4 separate teams. Pero ang oras po nila is they start at 5 a.m., 5 to 1. Then I have another separate team which starts at 2 to 9 or 1 to 9 p.m. in the evening. So makikita nyo, mula 5 ng umaga hanggang 9 in the evening, tuloy-tuloy ang trabaho namin. And we also extend after 12 midnight. Wow. So ako personally, makikita nyo naman kung
gaano ako ka-hands-on. I make sure na I am there early in the morning. I wake up at 4 a.m. or minsan 4:30 siguro or the latest 5 pagkagising ko. Ano yan? Mabilisan na yan eh. Wala nang breakfast, kape, I take a shower, bihis, alis na ako. Pagka-alis, automatic yan. Pagdating namin sa base namin or tinatawag namin operational base, fino-form ko ang mga tao. Once we do the formation, andun na rin ang briefing. And hindi lang po briefing. We never fail to start the day ng walang prayer. Wow. We always pray not only for the success of the operation but of course safety ng bawat team member. And hindi lang po yun. Pati yung mga hinuhuli. We also pray na maintindihan kami ng mga hinuhuli namin. At parati ko naririnig yung unang statement, SCOG! SCOG! Ano ba yung SCOG na yan? Okay. Para malinawan po ang ating mga viewers, no? The unit that I'm handling is SOG or SOG, which is Special Operations Group. Saan po nang galing yung SCOG? Mapapansin nyo, aside from paghahatak ng mga illegal parking, we also do sidewalk clearing operations. That's why meron po naka-attach sa unit ko po na tinatawag na Sidewalk Clearing Operation Group, which is SCOG for short. Oh, let's talk about ano naman. Yung trabahong yan, napakahirap. Kasi nga, may mga pagkakataon na alam naman natin yung mga ating kababayan kumikita sa pamagitan ng paggamit ng lansangan. So, paano natin, yan, may ibabalanse yung ganong klaseng Alam mo, Sir Chinky, mapapansin nyo, what sets our clearing operations different from the past or even the other clearing operations is, maririnig nyo sa akin, SCOG, kunin nyo ang tungtungan, kunin nyo ang lamesa, pero iwan nyo ang paninda. Tama. Why? Ang sa akin kasi, may puhunan May puhunan yung mga binebenta. Tama. Diba? Yes, I understand. Binili natin yung lamesa, binili natin yung tungtungan, yung upuan, but those are a little lesser aspect of yung mawawala sa iyo Diba? Ang importante yung puhunan. Bakit? Karamihan ng kababayan natin utang ang pinanggagamit o pinambibili para sa mga stocks nila. Kung yan kukunin mo pa, it's a double parang double whammy para sa kanila kasi kinunan mo na sila ng paninda which is may utang na sila sa iba. Kinuhaan mo pa sila ng mga binili nilang tungtungan or let's say yung mga lamesa nila. So as much as possible, what we are trying to do is to alisin ang mga obstruction. Ano ba ang obstruction? Yung estante, yung lutuan, yung lamesa, as I said, or yung mga upuan. Yun lang naman payong or pinaka-common tent or extension ng yero. So at least man lang, pag tinanggal natin yon, we still give them a chance to do their selling. Probably gusto ba nilang ibenta sa community-based selling, or they want to sell it online. O ipasok nila, hanap nila. O ipasok nila. Actually, Sir Chinky, we've encountered several instances na, ano mo itong mga kababayan natin, meron naman silang pwesto talaga It's just that, they opted to extend. Ang hindi lang natin maintindihan, or hindi ko alam bakit hindi nila maintindihan, why do you have to extend if you already have a proper place to conduct business? O probably kasi lumalago ang negosyo, which is a good thing. Pero hindi po ba dapat pag lumalago ang negosyo, humanap tayo ng lugar na kung saan pwede natin palaguin lalo. And hindi tayo makakahambalang sa mga batas. Walang pinagkaiba yan sa sa palengke. Di ba may pwesto sila sa loob, pero may pwesto rin sila sa labas, sa sidewalk. Tama. Oo, kasi gusto nga nila mag-extend. Hindi ko naman nila lahat. May mga iba talaga walang choice. Pero alam mo, yung tinatawag natin nga pag-implement ng batas with mercy. With mercy. Or actually, sinasabi ko ang batas, walang puso yan It's non-living, wala namang emotions yan But at the end of the day, ang nagpapatupad ng batas, yun ang may puso. Tama. That's why as much as possible, we still give consideration no matter the most recent, Sir Chinky, if you've kung napanood nyo na po, yung isang paresan sa kahabaan ng highway ng C5 extension. Okay. We've already given them 4 times na warning at consideration na we never took yung mga lutuan, yung mga pares, never namin kinuha. Pero imagine mo, on the 5th time, they're still there. Hindi, ito yung sinasabi, napanood ko yun. Inuubos lang na po namin ni paninda. Ha? Ilang linggo na kayo, hindi pa ubos? Panis na yan! Di ba? Totoo yan. Ay, grabe. Alam mo, yan, case in point, yung isang na yan. Sabi ko nga sa kanya, sa sobrang trending mo, sa ginagawa mo,
people are commenting na nga na parang sinasabi, oy sir, kilala po namin yan eh. Ang problema kasi may mga problema, o sige may utang. Paano mo ma-resolve ang utang mo? Ito, hindi lang po para sa isang individual, but most of the Filipino people, nagnenegosyo tayo pero at the same time, we are gambling. Nagsasabong tayo, nagkakasino tayo. Paano tayo makakaipon or paano tayo aahon or to even expand our business kung yung kikitain nyo, may paluwal palabas, di ba? Tama. Yun nga sabi ng tao sa sugal walang nananalo. Yes, there are some people na napakaswerte, but we are not, it's just a 1% of the population di ba? Hindi, ito yung sugal. May nakita na ba kayo nagpasugal o kasino nagsara? Di ba? Sa 10 beses ka tumaya, 9 beses kang nalag, dire-diretso, pang 10 mo, tinodo mo. Lugi ka pa rin. Lugi ka pa rin. At ang sugal po, ito yung naintindihan ko. Nagsugal din ako dati. Pag ikaw natatalo, gusto mong makabawi. Maabol. Yes. Oo, makabawi. Yes. Pag ikaw na nanalo, gusto mo pang kumita ng You want more. malaki. Kaya talagang ang hirap talaga. Alam mo, it also connects sa mga trabaho namin sa kalsada. Paano? Self-control. Oh. 'Di ba? Kasi pag nagsugal ka, nawawala yung self-control There's the urge that we want more. Kung natalo naman tayo, sabi nyo nga, gusto natin makabawi. Ano naman, pinangarap mo ba talaga to be in public service nung bata ka? No. Gusto ko maging astronaut. Yun ang hindi ko makakalimutan that was my ultimate dream. Kasi imagine mo, going up sa ibang planeta, you can see everything, you can see the entire Earth. Nung bata tayo nun. Pero actually, parang siguro, kung ikaw naging astronaut, Skog! Inisin mo itong mga meteorites dito. I never saw myself in this position right now. Kasi unang-una, yun nga, I said I took up consular diplomatic affairs. So dapat nasa foreign service po ako. After my college degree, I started my career as sa non-government organizations. So, nag-umpisa po ako as corporate communications officer who handled na tumutulong din po. Aside from tumutulong, we provide mga scholarship programs. So, I was the one who handled their corporate communications. Passion is very important. Talking about passion, I'm sure you're very passionate sa trabaho mo ngayon. So, saan naman nanggagaling yung passion na yan? Well, Sir Chinky, nung time na I started my own business, nagkaroon ako ng idea. Ang initial, my first job was an NGO. So, namulat yung mata ko sa corporate social responsibility. So sabi ko, ang isang negosyo pag kumikita, why don't we have a corporate social responsibility arm na tumulong to give back to those unfortunate people? So, nag-umpisa ako na tumutulong paunti-unti, may nasunugan, nabaha. I'm just lucky siguro na I was able to meet friends who has the capacity also na tumulong na, for example, sabihin ko, may nabahaan. O sige, chip in tayo. O problema, paano natin dadalhin to sa, for example, sa Cavite or in other places. O pare, meron akong truck. Provide ko na yung truck. Volunteer na. So, namulat yung mata ko doon. Wow. So, nagkaroon ako ng passion to help people. Pero kung tutuusin, ang layo, di ba? Yung passion to help people with the passion of what I'm doing right now, totally different. Pero ano naging connection? I see a light towards the end of the tunnel na kaya nating baguhin. It's the same thing Ano ang problema natin sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo? Kailangan natin silang tulungan and provide them not only a immediate relief but also a sustainable one. So ngayon, ang ginagawa naman namin is may problema sa kalsada, lahat tayo gusto natin ng pagbabago. As private citizen or other private citizens, they just rely on the government But why not we ask ourselves also, gusto natin ng pagbabago, hindi ba dapat mas magtulong-tulungan tayo? So nakikita namin na yung perseverance namin, also yung passion namin sa trabaho, nakikita namin yung pagbabago unti-unti. Yeah. Talking about that, it reminds me, may debate, ano daw ang pinaka-best form of government? Democratic ba? Communism ba? Alam mo, may nagsabi, ang pinaka-best form of government is self-government. Self-government. Sabi nga niya, hindi mo na kailangan ng tagahuli kung may sumusunod sa batas trapiko pag red, wala namang huli. Hindi mo na kailangan ng mga taga-street sweeper kung yung mga basura
hindi mo tinatapon sa kalsada, nilalagay mo muna sa bulsa. At hindi mo rin kailangan mawawalan kayo ng trabaho, yung mga SCOG. Kung wala na rin sasaway. Well, alam mo kung may ganun tayong environment, the agency can focus on other matters such as improvement of infrastructure development, providing better road conditions such as mga loading unloading bays, integrated terminals. So, it will be a lesser problem in a basket na pwede nating alisin na we can fill the basket with other things that we can improve. Itong ano yan past, present, and future. Yes. Yung present, yung operation mo to make the government work or the business work. Pero may past backlogs Itong inaayos niya, ito yung past Diba? Pero pag pinifix mo yung past, hindi ka talaga maka-forward sa future, yung improvement. So imagine mo, pag naayos yung tong past, present na lang, tapos ang focus na lang is future development, improvement. Diba? True. Paano kami makakatulong? Kung gusto natin ng pagbabago, we do a collaboration. We help each other, magtulong-tulungan tayo. Sa barangay nga ngayon parating open naglalabas, darating na si SCOG. Oo. So Gabriel, anong panawagan mo na lang sa kababayan natin na nakikinig at nanonood? Well, as always, ang sa amin, we want to remind the public na hindi lang naman po kami huli ng huli. We are here not just to implement the law, but we are also here to guide you. We want to guide people para malaman natin kung ano ang tama at mali. We are not your enemies. Kasi sinasabi ng mga iba, lagi na lang nyo kami hinuli, kalaban kayo. Hindi po. We are not your enemies. Treat us as someone who will guide you sa tamang gawain. And at the end of the day, kung tayo po ay magtutulungan, I think we can progress to the point na exceed the status quo of other countries who are progressive right now. Remember, the Philippines is a very rich nation. We have a very rich culture, tradition. It's just that we need to help each other para ilabas yun at ayusin ang mga problema sa lansangan. Mabuhay ka, Gabriel. Isa kang pagpapala talaga sa ating bansa. Maraming salamat, Sir Chinky. Yun nga, nakakatuwa na talagang may mga taong gobyerno na talagang pinapatupad talaga at nang tama yung batas. Maraming salamat.